Hello everyone, it's me again, Burntam HPT TV. And for today's vlog, it's another day for you to learn how to fix or troubleshoot Mio carburetor. Ang problema ko kasi nito, bumubugak-bugak nung nag-ride po kami sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. Naabutan po kasi kami ng ulan. Yan po kasi ang problema sa mga naka-open carb. Yan, naka 28mm na brake speed carb po ito. Ayan, so bago ko po ituloy itong vlog content natin, yung video natin, nais ko munang kamustahin yung mga subscriber natin. Kumusta po kayo at maraming salamat pala sa patuloy na suporta at tiwala sa channel natin. Going 1,000 subscriber na po tayo. At sa mga bago, nanonood ka ngayon, kung sa tingin mo makatulong tong video na to para sa'yo, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like, share mo tong video na to para makatulong sa iba. At syempre mag-comment ka sa section box sa mga process na hindi mo naintindihan at kung may idea ka kung anong pwede nating i-vlog, input mo doon sa section box natin. Okay? So ang model na motor na gagawin natin ay Yamaha Mio 4 or Yamaha Mio Sol sa Pilipinas. Yan. So ang problema nito, pumupugak po siya. Nakita mo? So ayan, naka-open po yung sa may transmission niya kasi hanggang dito po, nabaha po kasi baha po yung dinaanan natin. So napasukan po ng putik dito. Kaya ayan, dinitiling po natin. Inarwash po natin tapos sinanggal natin para matanggal natin yung mga putik-putik. Tapos ayan, sinasabi ko mga ka-DIY, naka-open carb po tayo. Ayan. So pag naka-open carb ka, umuulan, malakas ang ulan, tapos may baha, kahit na merong dito, nakapangga, meron pa talagang pumapasok dyan, yung mga splash na yan, yung mga tilamsik. Yung mga putik, buhangin, ganun. Para pasukan pa yan. So, ang pwede nating gawin dito, mainam na tatanggalin natin tong carburetor. Babaklasin natin dito at lilinisan natin gamit ang gasolina. So, ayan yung mga tools na gagamitin natin. Ayan. Gamit tayo nito, pati allen. Kulang pa to, may mga allen pa. Tapos, langgana na maliit na kung saan dito natin ilalagay yung carburetor kasi lilinisan natin. Tapos toothbrush or any paintbrush na pwede nating pang brush doon sa loob. Tatanggalin din natin yung mga main jet, fuel jet, ganun. So ang talagang ginagawa ng iba, tinatanggal tong upuan hanggang dito sa may U-box. Pero sa atin, ang gagawin natin, hindi na tayo magtatanggal ng upuan at ng U-box. Tatanggalin na lang natin tong side fairings. Ito. Tapos easy naman to na i-remove eh. Papadaan natin dito. Dito natin siya ipapadaan. So, first thing first is we have to remove the side fairings. Tapos dito natin ipapadaan. Tapos, alin lang naman to. Babaklasin natin itong alin dito. Okay? So, ayan. I-try ko po na pandarin para ingat lang po tayo pag magpapaandar tayo na wala yung crankcase cover. Bumubugak-bugak po siya, malamang napasukan ng tubig to. So ayan, tara guys, ito natin patagalin. So ayan, pinapaklas na po natin yung allen bolt, mga ka-DIY. Isa dito, ayan. Tapos, sa may silong. Tapos dito, sa loob. Ayan. Tapos babaklasin din natin itong dito sa may pitan niya. Ito. Yan. Kahit hindi na tayo magpaklas nitong upuan, tsaka itong U-box niya. Madaming tanggalan pa to eh. Tapos yan na lang last. Yan, babaklasin natin dahan-dahan. Yan. Kahit dito lang ang tatanggalin natin mga ka-DIY. Kasi wala naman na yung engine cover niya eh. So yan, makikita nyo po yung carburetor ko. Yan, na size 28 na red speed yan. RS8 brand. So yan, tatanggalin ko na ho dito. Tanggalin, kuha ka ng
Philip. Tanggalin ko muna yung ano. So yan mga ka-DIY, natanggal natin yung shelf bearing. So unahin muna natin itong tanggalin. Itong sa may throttle cable niya. Medyo mahaba-haba po ito. Yan. Ito muna ang iano natin, sunod natin. Kasi may adapter po yan eh. Hindi na natin tatanggalin tong buong ano. Ito lang sa may adapter. So pag naluwagan nyo tong sa may adapter niya, ganyan lang po yan. Yan. Diba? Ang bilis. Tapos tatanggalin mo na to. Yan. So natanggal po siya. Isunod po natin natanggalin mga ka-DIY itong hose. So dapat may nakaabang ka rin na ano dito. Suksok mo na tornilyo kasi mabubuhos po yung ano diyan. Gasolina. Yan, papadaan po natin dito. Yan, tatanggalin po muna natin yung hose mga ka-DIY. Dahan-dahan muna. May flat screw ba tayo dyan? Palaban kasi ito eh. Ito yung pinakamatigas na rubber. Napunit tuloy. Ayan, so natanggal na po natin. Pagka natanggal na po natin yung hose mga ka-DIY, lagyan po natin ng ano. Yan. Para hindi ho lumabas yung gasolina. So yan, natanggal na ho natin yung hose. Sunod po natin na baklasin mga ka-DIY ay itong stock velocity niya. Tanggalin natin dito mga ka-DIY. So may ano niya. Okay. Oo. Para dito natin ipadaan. Sa kabila. Dalawang tourniquets. Para hindi na tayo magtanggal ng stock velocity. Hirap din kasi yan. Ha? Mahirap din kasi yan. Tuluwagan na lang natin. Tumba naman na. Tapos papadaan na lang natin dito mga ka-DIY. Ayun. O, diba? Hindi na tayo nagtanggal nito. Nakafix na kasi. Oo. Hirap kasi nito pag mawala mo itong mga tourniquets niya. Actually, tatlo yan eh. Hindi na namin nalagyan yung isa. Nahulog na Yan. So, yan po yung itsura ng carburetor natin. Wala pang ano to eh. Ito lang sana ang gagawin natin. Ang pinakasimple na paraan. Ito sana dito. Pag magdi-drain po kayo, pag napasukan ng tubig yung carburetor dito ho. Ano mo lang to, luluwagan mo lang to para lalabas dito. Kaya lang, ang problema kasi nitong red speed na carb, itong anuhan niya, tornilyo na para dito sa drain niya, sa drainer. Nakaharap ito doon sa may starter dito. Oh. Ito mga ka-DIY, dito ho siya. So hindi natin siya ma-access. Kasi nakatago siya diyan. Kailangan baklasin talaga. Unlike doon sa mga iba na madali lang. So ang unahin natin na babaklasin mga ka-DIY dito sa may pitan. Yan. Gamit ang Philip Salvador. So yung tornilyo na, dyan yun na rin ilagay. Dalawa lang to, hindi ka tulad ng iba na apat. Ito, ano lang, dalawang tourniquets lang. Tsaka, disclaim ko lang pala mga ka-DIY. Pagka naglilinis po kayo ng karburador, kahit na anong klase ng karburador, basta gasolina, at kung ang ginagamit nyo rin na panglinis ay gasolina rin po, unleaded or premium, wag na wag po kayo maninigarilyo. Kasi for sure, magliliyab yung mukha mo. Ayan ha, disclaim ko lang po ha. So sa pag-DIY, do it at your own risk. Ayan, disclaim ko lang din po. Dahil dalawa po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Mag-ingat po tayo, lalo na to may gasolina. Pag naninigarilyo ka, ay a-absorb niyan.
highly flammable po ang gasolina mga ka-DIY. Okay? So yan. Yun. Tanggal na ho. Yan o, kita mo. Yan yung ano mga ka-DIY. Yung puti-puti na yan mga ka-DIY. Yan po yung tubig. Yan po yung humalo dito. Kasi pag open carb, kahit na may takip po siya, yung splash, yung tilamsik, ganun. Papasok at papasok po dyan mga ka-DIY dito. Sa may baso niya, parang baso. Stock velocity po ang tawag dito. Ang purpose po nito, kaya meron ako ng ganito, parang sa baso din po yan, di ba? Pagka umiinom ka, sa palad mo, kukunti yung mailalagay mo. Ang logic o principle po nito, parang baso niya to. Pasukan ng hangin. Para mas madaming hangin ang papasok. Okay? Yan. Mas maganda nga yan. Meron pa kayong iba yung pag ganun. Pag ganun siya. Mas maganda yun. Mas maganda, mas mahaba. Para mas marami kang mahihigop na hangin. Okay? So yan. Gaya kasi siya. Naka-open po siya. Yun ang disadvantage niya. Naka-open po siya. Front po siya sa mga pasukan ng alikabok, buhangin, putik, tubig. Yan o. Yan mo yung tubig na humalo. Kaya pagka yung takbo mo ay nasa 20 to 40, 60 ganyan, pumupugak-pugak po itong Yamaha ko, ay yung Mio ko. Pero pag nasa ano siya, pagka tinutodo natin half throttle to 3/4 yung throttle or full throttle, wala ko siyang maramdaman na pugak. Kasi po siyempre yung binibigay niya pong gasolina, madami. So mas marami yung pure gasoline kaysa doon sa humahalo na tubig. Kaya maganda pong takbo niya pagka full throttle or 3/4. Ganon. Pero syempre, hindi naman laging mabilis. Naka-minor ka lang naman, mga 20, 40, 60. Ano lang, yung takbo mo, okay lang. May ano po siya, pugak po siya, may palyado. Hindi po kasi nasusunog nung spark plug kasi may halong tubig. Hindi po maganda ang sunog. Okay? So, maksaya din po ito sa gasolina. Kasi siyempre gusto niya lagi yung full throttle Pagka mahina yung takbo mo, mahina lang yung, kunti lang yung piga mo, pumupugag po siya, pumuputok-putok. Kasi naghahalo po yung gasolina at yung tubig. Diba? So hindi siya nasusunog. Hindi maganda yung burn doon sa may burn thumb doon sa may spark plug. Ayan, ano po natin. Mamaya tatanggalin ko rin ito. Tapos bubugahan natin. So ito na lang muna sa ngayon. Saan yung paintbrush natin? Ito mga ka-DIY, papakita ko rin po sa inyo. Yung dumi niya. Yun o. Yan. Meron pa dito. Yan o. Diba? Tapos tingnan mo yung residue doon. Tingnan mo. May makikitang dumi doon. Na naiwan sa loob. Diba? Yan po yun na sinasabi ko. May mga dumi-dumi ho siya. Yan. So, ibabrush ho natin ng ganyan. Para matanggal ko yung mga dumi. Kasi malamang, sasama yan sa mga jettings po niya. Marami hong jettings ang carburetor. May tinatawag po tayong main jet, fuel jet, air jet. Ganun. Diba? Maraming klase ng jet. Ito yung para sa drain plug niya. Drainer niya. Na kung saan pag nag-overflow, dito lalabas yung gasolina. Dito rin. Yan, tinan mo kaibigan, Mga ka-DIY, ang dumi, Diba? Yan, Pakita mo sa kanila, yan, buhangin, Yan, buhangin. Tinan mo. Buhangin, diba? So, yan po yung bumabara mga ka-DIY. Ayun, naiwan, Yan, Ito ang putik ng, maliko. Diba? Yan ang buhangin po kasi doon, bulubundukin po kasi. Grabe. Ganito po ang paglilinis. Ganito po ang pag-maintain ng carburetor mga ka-DIY. .
Yan, malinis na ho. May konti pa dito. Yun. Yan. So yan, bubluweran na po natin yan mamaya mga kadebay. Okay na to. Mas maganda siguro buksan natin to. Para sa karon lumabas dito yung mga buhangin. Ito pagka binubuksan mo to, lalabas lahat ng gasolina. Ganyan po ang purpose nun. Kung yun po ang pinakamadali na part. Pag gusto mo na malinisan yung carburetor mo, nasa biyahe ka, napasukan ng tubig o nahaluan ng kung ano-ano, buksan mo lang po yan, lalabas lahat ng gasolina dito. Yan o, ito naman dumi o. Yan o, di ba? Dami. Yan. So, tapos nitong isa, dito naman tayo. Yan, babaklasin din ho natin itong mga to. Gamit ang flat screw na pula. Galin din ho natin itong mga to. Yan. Baka ho napasukan din ho ito ng mga dumi. Ayan. Babaklasin ho natin. 7 po ito ang gamit natin dito. So yan, ito po yung main jet. So lalagyan din natin ng gasolina dito mga kadiilan. Para mahugasan. Ito yung floating ano niya. Floating valve. Na kung saan ito yung parang sensor niya na kung saan pag puno na dito, kasarado niya na. So, hindi na natin ito tatanggalin mga ka-DIY dahil wala naman pong problema dito. Ganito na naman pagtanggal yan, dito lang. Isa na rin natin hanggang sa labas. Ito po yung sa idle naman niya, idle Jeep. Kung saan yan ang may sala. Kung gusto mong pataasin yung idle mo, pag mahina, namamatay-matay, taas mo lang ito. Taas mo ng bahagya, ganun. Ito naman yung sa choke. Pagka malamig pang panahon, sa umaga, bago mahirap kang mag-andar, paandar ito. Taas mo lang yan, ganyan. Ngayon, pagka uminit na, baba mo na. Maganda sana matanggal natin to eh. Para dito malinisan natin. Saan ba yung alin? So ito tatanggalin na lang po natin mga ka-DIY. Pinakamaliit. Pinakamaliit yata to eh. Ingay. Yung sina po, nasa tabi po tayo ng kalsada. Yun, so tanggal na ho. Tingnan nyo ulit itong buhangin, oh. Pansin nyo, ano ko sa daliri ko, ouch. Yan, dumi. Buhangin ho. Yan, napapasukan ho ng buhangin. Ito ho ang disadvantage ng mga naka-open card. Pero pag sa malakas talaga. Malakas sa arangkada, sa rekta, mid-range, ganun. Pero pagka magra-ride ka, lalo maulan ng panahon, ayun, medyo doon ho nagkakatalo. Kaya iwasan mo pong dumaan sa baha, ganun. Tapos, ito mga ka-DIY, oh. Ito yung pasukan ng mga hangin. Tatlo yan. So, kailangan din natin malinisan yan.
Ito ang isa sa nagustuhan ko sa red speed na carb kasi naka-port po dito. Naka-port and polish ho yung bunganga niya dito. Ganyan ho dapat kasi para smooth lang po yung daan ng hangin, yung pasok ng hangin. Very smooth. Malaking bagay po ang pagpuport sa mga makina, sa head ng mga makina, mapamotor man o four wheels, sa mga carburetor, ganyan. Kasi smooth po yung daan ng hangin. Kumbaga, nag-i-slide ka agad. Wala na hong harang-harang. Ayan. Grabe. Daming buhangin, oh. Yan lang ho, tsagaan lang ho. Wala na kayo ibang gagalawin dyan. Huwag nyo na rin tatanggalin yan. Tapos syempre, yan, ilagay nyo sa, kuha kayo ng basahan para mailagay nyo na. Tapos ito mga to, tapat lang kayo sa may maaraw. Check nyo, para ka nagte-telescope. Kita nyo kung parado yan. Bubugahan din natin yan mamaya. Dapat may makikita kayong maliit na liwanag. Dapat ho kasi tinatapat mo sa liwanag ng butas para makita mo. Baka dito mo na makikita yung forever mo. Yun. Kitang-kita naman. So yan, tingnan mo mga kadewa yun. Pakita mo. Para yan o. Kita mo ba yung dumi na natanggal natin? Ano yan, ano mo, focus mo. Yan o, grabe o. Yang na yan, parang taba-taba na yan, parang manti-mantika na yan. Yan po yung tubig. Naghalo po ang tubig dito sa may gasolina niya sa carburetor. Tapos yung itong mga to, small particles yan o. Mga po yan, mga putik at saka yung mga buhangin ho doon sa bundok. Kasi yung lupa po nila doon pula. Grabe o. Kung yan po hindi mo tatanggalin, malamang magkakaproblema ho yung motor mo. Yan. Hindi ho maganda yung timing ng andar niya. Yan. O diba? Malaking bagay ho na naglilinis po tayo ng karburador. Kung hindi mo kaya, pagwa mo sa mekaniko mo. Pero pag kaya mong sundin yung proseso na to, kahit ikaw na lang pong gumawa sa bahay. Ganyan ho. Basta yung mga pinagtatanggal mo, yan din po ang pagbabalik mo. Diba? So ito po mga kadeway, ilagay po natin sa ibang lagayan. Magpanibago tayo. Lipat po natin dito. Magpanibago ho tayong Kita mo yan, no? Buhangin. Buhangin. Grabe. Masyal sa San Carlos. Yan, no? Buhangin ho yan mga kadeway. Yan. Parang Ito. liters. So magpanibago ho tayong linis ulit. Palawa muna natin to. Lagay mo natin dito. Yan, nahugasan ako natin. Tapos na ho tayo. Final stage na po ito. Blower na lang. Tapos ibublower na ho natin. Basta yung binibilin ko po mga kadeway wag po kayo maninigarilyo. Kasi highly flammable po ito. Gasolina po itong pinanglilinis natin. Pero pag matigas ang ulo nyo, nasa sa inyo po yan. Pagka yung sigarilyo may nahanap-hanap po. Yan, tapos na yun. Ito naman. Wag nyo na pong tatanggalin tong may gasket dito. Kasi pagka tinanggal nyo ho yan, mag-ano po yan mag-shrink. Maaring lumuwag at maaring lumiit. Kaya hindi mo na siya may babalik dyan. Kaya wag nyo na kong gagalawin yan. Yan. Yan ang brand niya, RS8, Red Speed. Mamaya ho natin muna ibalik yung
O, yung tornilyo nito dito. Kasi bubugahan pa ho natin ang hangin yan. Yan. Nakasave ka na sa mekaniko mo mga ka-DIY. Sayang din to, 500 din to. Dito, nakatipid ka na, natuto ka pa, di ba? Kaya ho tayo nag-share ng mga ganitong video dito. Kasi po dito po sa amin sa HPT, sharing is Caring. caring. Parang nangantok pa tong kasama ko eh. Yung videographer ko eh. Nagit kasi ng panahon. Pakulimlim ho kasi dito sa amin. Sa may San Carlos City, Pangasinan. Panahon na ho kasi ng tagulan. Yan. So yan, bago-bago pa yan, oh. May mga ano pa yan, kulay-kulay. Yan, parang guide mo yan. Ito, madali lang ho naman itong tanggalin. Ito lang nito, pupush mo lang yan. Matatanggal na ho yan. Tapos lalabas yung floating valve doon. Salvavida. Pero hindi ko na ho tatanggalin yan dahil wala naman ho problema dyan. Ginagalaw lang ho yan pagka may overflow. Ito, hindi naman ho po overflow ang sakit nito. Pumupugak-pugak po. Dahil napasukan po ng tubig at buhangin. Siyempre, pagka mapasukan ng buhangin itong maliliit na yan, kukunti yung dadaloy na gasolina, di ba? Doon. Parang inasma, sir. Ay, siyempre, parang inaasma. Parang kumbaga yung sipon. May sipon po siya. Barado. Barado. Ayan. So, malinis na ho siya. Bubugahan na ho natin ang hangin. Gamit yung blower natin. So, yan. Mayroon pa rin pong natira, oh. Marami po. Grabe, oh. Diba? Pero okay na rin ho yun. Yan. Dami pa rin pa pala, oh. Maratado. Oh, diba? Pwede ito, malinis na ito dito. Grabe yung ano niya, oh, natitira niya. Ano? May tubig kasi. May tubig, no? Ilagay na natin dito. Hindi mo nga ito, baka ito. So yan, tapos na ho natin. Ito lang, linisan natin ng konti. Buhangin dito. Hindi na ano sa car wash. Ayan, okay na yan. So, gagawin na lang ho natin, blower. Yan, pinupunasan na ho natin mga ka-DIY. Tapos, bublower na ho natin to. Dito natin lagay, baka pag may matanggal, at least dito mapupunta. Mga butas nito, bubloweran po natin. Okay na po yan. So, isa naman. Para hindi ho siya mag-leak. Yan, okay na ho. Ito na lang po ang last. Yan ang pagbubuhon nito. Siyempre, una, babalik mo to. Yung pinakamalaki dito. Yung main jet niya. Actually, ito yung main jet. Yan. Gamit ang 7. Yung tamang higpit lang. Hindi kakalas. So, isa naman. Ganyan. Flat screw. Dahan-dahan mo kayo para hindi po mapingas to. Kasi pagka lumuluwag din to, sobrang ano nyo, maiiba po yung sukat ng butas.
Tapos ito rin, balik na rin ako natin. Napakagaan itong ano. Yun. Yung pagbabalik, ganyan lang ho. Ito ho, tatapat mo dito. Yan. May gasket sana, no? Para lagyan natin ng konting gasket. Lagyan ho natin ng konting gasket, mga ka-DIY. Sa may babaw para maganda yung copy. Okay lang naman. Tapos yung mga sobra, siyempre pupunasan mo yun. Dapat hindi ho papasok sa loob yan. Dito lang sa may babaw. Pagka pumasok ko sa loob yan, hahalo na naman doon. Magbabara naman ho yung mga yan. Okay na po. Yun po ang sinabi ko, ito po, dito ho. Yan. Ano ang tapat niya. Kasi babalik na lang po natin itong dalawang tourniquets. Ingat po kayo, baka malaglag nyo po ito, hawakan nyo po mabuti. Kasi ano po ito, hindi po bakal. Aluminum po ito. Kundi ito. Napakagaan. Yan, tamang higpit ulit. Huwag yung masyadong mahigpit. Tama lang. Yan. Hindi lalabas yung gasolina. Tapos ilalagay na rin natin to, mga ka-DIY. Dito ko natin siya ilalagay. Yan. Higpitan na rin ho natin. Dahan-dahan lang po, baka malustrid. Kulang lang isa to dito. So yan, nailagay na ho natin. Ito ang sunod na linisan natin. Kuha to tayo ng basahan na malinis. Yung basa. Yan ho. Linisan po natin to. Ingatan nyo po itong piston nya. Para hindi yung magasgasan, tsaka itong ano niya, pilot sheet niya. Ito ho ang tawag dito, pilot sheet. Ano po trabaho niya? Lahat dito may trabaho, mga ka-DIY. Hindi naman po ilalagay ng engineer to kung anong trabaho. Kung trabaho nito, siya po ang magsasara doon. Yan, pagka inaangat mo yan, kunwari ito yung main jet kanina. Yan. Pagka inaangat mo, nagre-revolution ka, pataas ang pataas, yan yung mag-o-open para papasok yung gasolina. Yan ang purpose po niya. Dapat po ito, hindi yan magasgasan. Yan, mamaya na ho natin ilagay. Inisan din ho natin dito sa may loob. Mga ka-DIY. Itong adaptor niya. Yan ho pumapasok yung gasolina. Ito po. Kung saan ilalagay niya doon sa may head. Andun yung spark plug. Susunugin naman yung spark plug. Yan. So lagay na ho natin. Ganyan lang ho. Tatapat nyo siyang ganyan. Lagay nyo muna to. So, ganyan lang. Boom! Yan sinasabi ko sa inyo mga ka-DIY, ito yung drainer niya, yung tornilyo para mag-drain, nandito ho, nakatago. Nandyan sa may starter. Yung sa may dito ho, banda. Nakatago, di ba? So, ganun lang ho sana ang gagawin natin, kaya lang hindi natin na-drain kasi nakatago. So, kailangan mo talagang baklasin.
Tapos ihigpitan ako natin to. Sundan nyo lang po itong proseso. Saglit na naman po ito. Yan, may guide ho yan mga kadewa yung sa pispa paglalagay ng lang. Tapos meron din yung dito lang. Sa guide po niya yan. So yung dito lang, doon ho sa may ano yan, sa may chok. Tapos yung itong diretso, dito naman, sa may gilid. So ganyan po ang pagkakabit niyan. Dahan-dahan na ho. Yan. Pagka pumasok na ho, sa kanya lang lock. Higpitan. Ayun. Sa kanya siya ikabit uli. Yung sa may hose niya, mamaya na lang yan, saglit lang yan. Pero kung gusto nyo isama na rin natin, saan ba yun? Yan, higpitan na lang ho. Ayan, higpit na ho. Itong hose. Make sure na tama yung pinaglagay nyo, walang singaw kasi pag may singaw po yan, pupugak din po yan. Yan. So, nailagay na ho natin. Lagay na ho natin tong hose. So, yan ho mga kadeyway, nilalagay na ho yung ano, lagay na ho natin yung hose. Ganun lang ho ang paglagay. Isagad mo lang, isagad mo. Kita, sagad na ha. So yan, nailagay na ho yung hose mga kadeyway. Madali mo kasi dito ngayon eh. Makulimlim ho. So yan, bago ho natin ilagay yung ano, flarings, linisan lang muna natin dito. At saka yaman lang din na nabuksan natin, check natin to, linisan natin yung mga dumi-dumi dito. Tapos higpitan natin yung dito siguro. Pero paandarin ko muna kung okay. Kapagod. So ayan, natapos na po natin na ibalik yung carburetor niya. Itong side flarings na lang po ang hindi pa natin na ibalik. Pero bago po natin ibalik yung side flarings, linisan muna natin itong mga natira-tirang dumi dito na hindi nalinisan. Kasi nasa loob po yan eh. Yan, tinan mo yung mga buhangin. No? Yan. So try natin ulit. Kung okay na. Good. So ngayon mga ka-DIY, hoping na sa vlog content natin ngayon na paglinis ng carburetor, pag-fix o pag-troubleshoot na kung saan pumupugak-pugak yung mga motor natin. Try nyo lang po na baklasin yung carburetor ninyo. Huwag muna kayo magpalit ng spark plug, kung anong ignition coil, CDI. Try nyo sa pinaka-basic. Kung gusto nyo, palit kayo ng spark plug, pero pag pumupugak-pugak pa rin, carburetor na ho talaga. Pag alam nyo naman na nanggaling po kayo sa ulan, sa baha, gano'n, napasukan ng tubig yung carburetor ninyo. At lalong-lalo na sa mga naka-open carb. Ayan. So, ayan, maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel po natin, Burn Time HPT TV. At sana paki-follow and like nyo rin po yung Burn Time HPT FB page po natin, official page po natin sa FB. Huwag nyo pong kalimutan na i-follow at i-like po yun. At shoutout ko pala sa yung videographer natin, si Analos. Ayan. Subscribe nyo rin po yung ano niya, YouTube channel niya, Analos Vlog, yun, sa mga emotional, mga emo. Sa mga tropa pala natin na nag-ride sa San Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya, shoutout din natin. Ryan Tamundong, Alin Charles, Darwin Puscablo, Dinis Lamsen, Jojo, tapos si Knives Law. At maraming salamat din pala sa step parents ko doon, si Kuya Angel, ayan, at yung may bahay niya. Napakabait. Salamat sa pagsuporta sa mga tao doon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Maraming salamat. Hoping na maraming pinatutunan ulit sa video natin sa ngayon. To God all be the glory and burn time sa inyo.